Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Nagtungo si Dongpil sa Court of Elders upang manghingi ng mga halamang gamot na cave pine tea leaves. Binigyan naman siya ng sapat na dami ng una at ikalawang pinuno. Tinanong siya ng unang pinuno, bakit kailangan mo ng mga dahon ng cave pine tea? Sumagot si Dongpil ng walang pag-aalinlangan, sinusunod ko lamang po ang utos ng batang Panginoon. Iniutos niya sa akin na kunin at dalhin ang mga ito. Pinagmasdan siya ng unang pinuno, halatang iniisip ang mga sunod na salita bago nagsalita muli, nagtatrabaho ka ng mabuti, Dongpil. Nakikita ko ang iyong dedikasyon. Ngunit ang sagot ni Dongpil ay walang pag-aalinlangan, mas mabuti po na magtrabaho ako ng mabuti, dahil ang bawat hakbang ay makakabuti para sa batang Panginoon. Ang tono niya ay puno ng determinasyon at tiwala sa kanyang misyon. Ngumiti ng bahagya ang unang pinuno at nagsabi, tinitiis mo ang lahat para sa kanya, hindi ba? Tumango si Dongpil ng marahan, walang pangambang nakikita sa kanyang mga mata. Nais sana ng mga seniors niya na yayain siyang manatili pa saglit, uminom ng tsaa at makipag-usap o magkamustahan man lang tungkol sa mga nakaraang buwan. Marahil, nais din nilang magbigay ng payo. Ngunit agad na humingi ng paumanhin si Dongpil, pasensya na po, ngunit hindi ako maaaring manatili. Kailangan kong bumalik agad sa batang Panginoon. Nakaramdam ng respeto ang unang pinuno sa kanyang dedikasyon at hindi na siya pinilit. Hindi na kita pipigilan, alam kong abala ka. Mag-ingat ka, Dongpil. Habang umaalis si Dongpil, tinitingnan siya ng dalawang pinuno. Nakita nila ang bigat na daladala niya, hindi lamang pisikal kundi pati sa kanyang aura. Napansin mo ba ang pagbabago sa kanya? Tanong ng isa sa mga pinuno matapos siyang mawala sa kanilang paningin. Oo, sagot ng isa pang pinuno, mayroong kakaibang aura na bumabalot kay Dongpil ngayon. Para bang puno ng bloodlust o murderous intent na hindi kayang itago. Anong klaseng mga pagsubok kaya ang naranasan niya sa loob ng solitary bamboo grove? Isa pang pinuno ang nagsalita, hindi ito ang dating Dongpil na kilala natin. Mayroong nagbago, hindi lang sa kanyang anyo kundi sa kanyang kalooban. Tahimik nilang iniisip ang napakahirap na kondisyon ng pamumuhay ni Dongpil. Alam nilang ang solitary bamboo grove ay isang mapanganib na lugar na puno ng halimaw at kakaibang enerhiya, at sa loob ng 8 buwan na pamamalagi niya doon, malamang ay nakaranas siya ng mga pagsubok na hindi basta-basta nalalagpasan ng isang karaniwang tao. Malusog pa rin naman siya, at iyon ang mahalaga, sabi ng isang pinuno, na tila pinapakalma ang sarili sa kabila ng kanilang mga obserbasyon. Pero hindi maitikaila na may kakaiba sa kanya ngayon, dagdag pa ng isa. Siguro mas lalo siyang magiging malakas pagbalik niya. Sa kanyang katayuan bilang ikatlong pinuno, tiyak na may mga aral siyang natutunan sa loob ng solitary bamboo grove. Tahimik na bumalik ang mga pinuno sa kanilang mga gawain, ngunit ang kanilang mga isip ay patuloy na nag-aalala para kay Dongpil. Alam nilang malaki ang tiwala ng batang Panginoon sa kanya, at alam din nilang babalik siya siyang ligtas, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Pagbalik ni Dongpil sa solitary bamboo grove, sumalubong agad sa kanya ang maaliwalas na kalangitan at ang mga walang hangganang kawayan na bumubuo ng tila walang katapusang kagubatan. Sa dulo ng kanyang paningin, bumungad ang malawak na arko na nagsisilbing entrada ng bamboo grove, isang pahiwatig na siya'y muling nasa loob ng mahiwagang lugar na ito. Tumakbo siya ng mabilis at maingat, lumulukso sa bawat sanga ng mga kawayan na parang isang ninja na sanay sa bawat galaw at ingay ng paligid. Ang mga kasanayan ni Dongpil sa martial arts ay mas nahasa sa paglipas ng panahon, at ngayon, habang naglalakbay siya, ramdam niya ang gun at lakas ng kanyang katawan. Hindi na siya ang dating Dongpil na unang pumunta rito, na mahina laban sa mga panganib ng bamboo grove. Ang mga buwan ng pagsasanay at pakikibaka sa loob ng kagubatan ay nagdala sa kanya ng bagong antas ng lakas at kakayahan. Habang nag-iisip siya sa kanyang mga napagdaanan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang paggalaw sa paligid. Agad siyang huminto sa pagtakbo at sinipat ang paligid gamit ang kanyang matalim na mga mata. Nakita niya ang isang aninong gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi ito isang ordinaryong hayop, mabigat at kalkulado ang mga hakbang nito, na tila nagpapahiwatig ng isang mas mapanganib na presensya.
Alam ni Dongpil na hindi ito isang sing-sing, ang mga karaniwang mababangas na halimaw na madalas nilang nakakasagupa. Ang bawat tunog ng yapak ay nagpatindi ng kanyang pagbabantay. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang espada, ang palad niya'y mahigpit na nakapulupot sa hawakan nito, handa sa anumang posibleng labanan. Ang kanyang isipan ay nakaalerto, at ang plano ay simple, kapag lumitaw ang kalaban, puputulin niya ang ulo nito bago pa man ito makapanakit. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang plano, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Napalingon siya at nakita ang ikatlong batang Panginoon na may hawak na lubad. Nakita niyang may hinihila itong malaking bagay at sa kanyang pagtingin, bumungad ang anyo ng isang lasso, isang halimaw na kabayo na minsang nakatalo kay Hajen sa kanilang unang pagtatagpo. Napakunot ang noo ni Dongpil. Bakit ka naririto, batang Panginoon? Akala ko ay nasa loob ka lang ng City Bamboo Garden. Tanong niya habang palapit. Sumagot si Hajen, itinaas ang kanyang ulo, at ngumiti ng may bahagyang inis. Nabagot ako sa Bamboo Garden, paliwanag niya. Lumabas ako para maglakad-lakad, at nang makita ko ang lasso, hindi ko kayang palampasin ito dahil naalala ko ang kahihiyan na idinulot nito sa akin. Kaya't hinabol ko siya, at sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pinakawalan. Nagpatuloy si Hajen, maghahaponan tayo ng karne ng kabayo ngayong gabi, sabay utos kay Dongpil na ihanda na ang mga kaldero para sa pagluluto. Nangiti si Dongpil ngunit may halong pagtataka at pag-aalala. Napansin niya na tila iba ang timpla ng batang Panginoon, mas determinadong ipakita ang kanyang lakas at kapangyarihan matapos ang ilang buwang pamamalagi sa Bamboo Grove. Tumahimik si Dongpil saglit, pinagmasdan ng batang Panginoon, at saka nagtanong, Batang Panginoon, maaari na bang tanggalin ang sanda sa iyong braso? Mukhang magaling na ito. Naisip ni Dongpil ang mga pagkakataong inutusan siya ni Hajen na ipaghanda siya ng kama, pakainin, at minsan pa'y tulungan siya sa mga personal na bagay gaya ng pagpupunas pagkatapos ng tawag ng kalikasan, dahil daw masakit ang nabaling braso. Kahit nainis na si Dongpil, patuloy niyang sinunod ang mga utos ni Hajen, iniisip na hindi nga kaya ng batang Panginoon ang mga bagay na iyon dahil sa kanyang kondisyon. Napatigil si Hajen sa tanong ni Dongpil, at tila napaisip. Totoo na matagal nang magaling ang kanyang braso, ngunit dahil nasanay na siya sa maalagang serbisyo ni Dongpil, pinanatili niya ang pagpapanggap na masakit pa rin ang kanyang braso. Ngayon, sa harap ng lasso na kanyang nahuli, naramdaman niyang may kakaibang pagbabago sa kanya. Mukhang nasanay nga siya sa pag-aalaga ni Dongpil, inamin ni Hajen sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ito inihayag ng malakas. Habang nag-uusap sila, tila bumalik ang mga alaala ni Hajen sa mga unang araw sa Bamboo Grove, mga araw ng pagkatalo, pagkabigo, at pagtitiis ng sakit. Ngunit ngayon, narito siya, mas malakas, mas matalino, at mas determinado. Alam niyang hindi ito ang wakas ng kanilang mga pagsubok sa Bamboo Grove, ngunit sa mga natutunan at naranasan nila, mas handa na siya ngayon sa mga darating panghamon. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanilang dalawa, ang Bamboo Grove ay hindi basta ordinaryong lugar. Sa ilalim ng tila payapang tanawin nito, nakatago ang mga lihim at panganib na unti-unting humuhubog sa kanilang kapalaran. Nang sumapit ang gabi, ang maliwanag na sinag mula sa buwan ay bahagyang sumasalamin sa paligid ng City Bamboo Grove, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa mga kawayan at sa kanilang munting tahanan. Mula sa bahay, tanaw ang batang Panginoon na nakaupo sa isang bato, tahimik na nagme-meditate, habang si Dongpil naman ay abala sa paghuhugas ng mga pinggan at pinagkainan sa isang malaking palangganang yari sa kahoy. Ang bawat kilos niya'y tahimik ngunit tinitigan niya ang batang Panginoon mula sa distansya, iniisip ang mga nagdaang pangyayari. Ang batang Panginoon, bulong ni Dongpil sa sarili, sino ang mag-aakalang mag-isa niyang natalo ang isang lasso? At sino ang maniniwala na nalampasan niya ang anti-blockage? Ang mga nilalang dito sa Bamboo Grove ay higit pa sa kayang harapin ng karaniwang mandirigma. Napabuntong hininga siya. Hindi ako maaaring manatili na lamang bilang tagapagbantay niya. Dapat ko rin palakasin ang sarili ko. Habang pinagmamasdan niya ang batang Panginoon, napansin niya ang pagbabago sa kapaligiran nito. Unti-unting bumagsak ang buhok ni Hajen, tila natatangay ng malamig na hangin, at ang kanyang aura, na kanina'y maliwanag at malakas, ay naglaho ng dahan-dahan.
Tahimik na lumapit si Dongpil mula sa likod, nag-aalangan kung dapat na bang tanungin si Hajen kung tapos na ito sa kanyang pagme-meditate. Ngunit bigla, natigil si Hajen sa kanyang konsentrasyon, nagulat sa biglaang presensya ni Dongpil na nasa likuran niya. Sa dilim ng paligid at sa higanteng anyo ni Dongpil, ang mga mata nitong puting-puti kapag nakadilat ay tila malahalimaw. Dagdag pa ang pagiging singkit nito kaya halos laging nakapikit, mas lalo itong nagmukhang misteryoso. Napaatras ng bahagya si Hajen, huminga ng malalim, at pabiro siyang nagsabi, mas nakakatakot pa yung mukha mo kaysa sa mga halimaw ng kagubatang ito. Bagaman kinabahan si Hajen, pinahayag ni Dongpil ang kanyang pag-aalala, Batang Panginoon, alam kong malakas kayo, pero hindi ba't nangako kayo na hindi kayo pupunta sa mga mapanganib na lugar ng mag-isa at hindi ako kasama? Paano kung may mangyaring masama? Bagaman alam ni Dongpil na bihasa at may kakayahan ang Batang Panginoon, hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alala dahil tila kakaiba ang pakiramdam ng lugar na kanilang kinaroroonan. Dalawa na lamang silang magtutulungan sa panahon ng panganib, at espesyal siyang inutusan para bantayan ang Batang Panginoon. Huminga ng malalim ang Batang Panginoon bago tumugon. Ano pa bang magagawa ko? Nauubos na ang oras ko. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses, ngunit hindi ito maunawaan ni Dongpil. Nagtataka siya kung anong oras ang tinutukoy ni Hajen. Sa kanyang pagkabahala, nagtanong siya, anong ibig mong sabihin, Panginoon? Anong oras ang nauubos? Nagulat si Hajen sa tanong ni Dongpil. Tila ba hindi nauunawaan ng kanyang kasama ang panganib na dulot ng lugar na ito? Hindi mo ba talaga napapansin, Dongpil? Nagpatuloy si Hajen, medyo nag-aalangan kung dapat niyang ipaliwanag ng buo. Ngunit sa huli, sinabi niya, ang lugar na ito ay mas delikado ngayon kaysa sa dati. Tungkol saan ang sinasabi niyo, Panginoon? Tanong muli ni Dongpil, na hindi pa rin moari ang kinatatakutan ni Hajen. Malalim na nag-isip si Hajen bago nagbigay ng detalyadong sagot. Ang espiritual na chi dito sa lugar na ito ay napakataas ng konsentrasyon. Hindi ito normal. Hindi lamang nito pinalalago ang mga halaman tulad ng kawayan o lumilikha ng mga halimaw na nakikita mo, kundi pati mga tao ay naaapektuhan nito. Binabago ng chi ang katawan ng mga naririto. Kung magti-training tayo sa ilalim ng normal na kalagayan, kahit maglaan tayo ng lahat ng ating lakas at pagsisikap, hindi natin makakamit ang ganitong resulta na nakamit natin dito sa loob. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit delikado ang lugar na ito. Napatigil si Dongpil at binalikan ang sinabi ni Hajen. Paano ito naging delikado? Hindi ba't mas mabuti kung mas mabilis tayong lumakas? Napailing si Hajen. Hindi ganoon ka-simple, Dongpil. Ang sobra-sobra ay kasing delikado ng kakulangan. Kayang mag-adapt ng mga halaman tulad ng kawayan, at ng mga halimaw na nakatira dito, pero ang mga tao, hindi tayo ganoon. Sa sobrang siksik ng chi dito, maaaring mawala ang balanse ng ating mga katawan. Hindi tayo handa sa ganitong uri ng kapangyarihan. Natahimik si Dongpil. Unti-unti niyang naintindihan ang kalaliman ng sinasabi ni Hajen, na sa kabila ng mabilis nilang pag-unlad, may mabigat na kapalit ito. Tinanggal ni Hajen ang benda sa kanyang braso nang walang pag-aalinlangan. Ang sugat na dating matindi at tila imposibleng gumaling sa maikling panahon ay ngayon parang wala ng bakas ng pinsala. Tinanong niya si Dongpil habang tinitingnan ang kanyang malinis na braso, alam mo ba kung gaano katagal bago gumaling ang mga bali ng buto, Dongpil? Nainis si Dongpil, hindi dahil sa tanong kundi dahil sa napansin niyang tila magaling na si Hajen, at parang pinaglaruan lang siya sa mga nakaraang buwan. Dapat ay umaabot ng 2 buwan ang paggaling, lalo na kung nabali at na-dislocate ang buto mo, sagot niya. Ngumiti si Hajen at ipinakita ang kanyang braso, na parang walang nangyaring pinsala. Ang totoo, gumaling ang lahat sa loob lang ng 1 linggo, sabi niya. At yung mga sugat mula sa kabayo. Gumaling sila sa loob lang ng 2 oras. Tumingin siya kay Dongpil na parang naghihintay ng reaksyon. Tingin mo ba normal to? Napaisip si Dongpil. Alam niyang hindi ito normal. Ang ganitong uri ng paggaling ay imposible, kahit na para sa mga bihasang martial artists o mga taong sanay sa espiritual na enerhiya. Wala siyang maisagot kundi tumango, na tanda ng pag-amin sa kakaibang sitwasyon. Pinagpatuloy ni Hajen ang kanyang paliwanag. Kapag nasusugatan ang katawan, normal na gumagaling ito.
Pero kung mas mabilis kaysa sa natural na proseso ang paggaling, hindi ito magandang senyales. Kapag patuloy na nagbabago ang katawan, kahit tapos na ang sugat, at patuloy pa ring pinagagaling ng katawan ang sugat na magaling na, maaaring magresulta ito sa sobra-sobrang reserba ng enerhiya. At kapag hindi ito na-control, boom! Tumigil siya saglit, tinitimbang ang kanyang susunod na sasabihin. Maaaring sumabog ang katawan ng hindi mo namamalayan. Napalunok si Dongpil. Ang ideya ng katawan na nagkakaroon ng labis na espiritual na enerhiya, hanggang sa punto ng pagsabog, ay nagdala ng kaba sa kanyang dibdib. Ang ideya ng mabilis na paggaling ay tila baga isang biyaya, ngunit ngayon ay nauunawaan niyang maaaring may kasama itong matinding kapalit. Tandaan mo, Dongpil, patuloy ni Hajan, ang kapaligiran dito sa Solitary Bamboo Grove ay mabuti para sa paglago, ang spiritual chi dito ay nagpapalakas at nagpapabilis ng lahat. Pero may limitasyon. Ang katawan ng tao ay may hangganan, at hindi nito kayang suluhin ang lahat ng enerhiya dito. Napatingin si Dongpil sa paligid. Ang kawayan ay higit na matibay at mas mataas kumpara sa karaniwang kawayan na makikita sa ibang lugar. Tila ba ang buong kagubatan ay buhay, sumasabay sa paghinga ng chi na lumalakas sa bawat segundo. Ang spiritual chi dito, dagdag ni Hajan, ay patuloy na lumalakas at nagiging siksik. Sa loob ng 2 o 3 buwan, mas lalakas pa ito sa puntong hindi na ito kakayanin ng katawan ng tao. Kailangan nating umalis bago dumating ang oras na iyon, maliban na lang kung gusto mong mamatay o sumabog ng hindi mo inaasahan. Ramdam ni Dongpil ang bigat ng sinabi ni Hajan. Ang takot na umusbong sa kanyang puso ay hindi basta-basta mapapawi ng simpleng salita. Ngunit ang susunod na sinabi ni Dongpil ay mas nagpapalalim sa kanilang problema. Pero, hindi tayo maaaring bumalik ng walang pahintulot ng Panginoon ng mga demonyo. Hindi natin pwedeng suwayan ang kanyang utos. Napangiti si Hajan, tila ba may iniisip na hindi pa alam ni Dongpil. Sinabi ba ng Demon Lord na kailangan nating manatili dito ng ganito katagal? Naguluhan si Dongpil sa tanong. Hindi ba't siya ang nag-utos na pumunta tayo dito? Balik niya. Akala ko, sa pilitan tayong pinapunta rito. Umiling si Hajan, may ngiti sa labi. Oo, sinabi niya na pumunta tayo rito. Pero hindi niya binanggit kung gaano katagal tayong dapat manatili. Akala mo ba nariyan ako sa loob ng 8 buwan dahil lang sa utos ng Demon Lord? Nagulat si Dongpil. Hindi ba? Tumingin si Hajan sa malayo, tila may iniisip na malalim. Ako mismo ang humiling sa Demon Lord na pumunta rito. Kailangan ko ng lugar kung saan makakahinga ng maluwag, at ang espiritual na chi rito ay perpekto para sa aking paggaling. Pero bago sila bumalik sa main sanctuary, sinabi ni Hajan na may 2 nilalang pa rito na kailangan nilang talunin. Kapag nagawa nila iyon, makakapasok sila sa pusod ng Solitary Bamboo Grove na hindi pa nila nararating sa mga nakalipas ng buwan. Doon tumutubo ang espiritual na kawayan na inaani ng mga pinuno. Kailangan kong makuha iyon bago matapos ang 3 buwan, dagdag ni Hajan. Napatingin si Dongpil sa kanyang kasama. Alam niyang malakas si Hajan, ngunit tila may mga bagay na higit pa sa kanyang pagkaunawa. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo, at kahit na delikado, tila ang lahat ay may dahilan. 3 buwan. Tanong niya sa sarili. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa loob ng pusod ng Solitary Bamboo Grove? Ang eksena ay nagpalit pabalik sa loob ng main sanctuary. Malalim ang gabi, tahimik ang paligid, at ang hamog ay nagsimulang lumitaw sa labas, bumabalot sa kapaligiran ng malamig na hangin. Ang mga puno at halaman sa labas ay tila naglaho sa ilalim ng makapal na ulap ng hamog, na parang binabalot ng misteryo ang bawat sulok ng lugar. Sa loob ng isang silid, isang lalaki ang naliligo sa isang malawak na tub, ang tubig ay dumadaloy sa kanyang matipunong katawan. Ang mga tagasilbing babae, bihis ng mga kasuotang sumasabay sa tradisyonal na estilo ng kanilang sekta, ay marahang hinuhugasan ang kanyang balat, ngunit ang kanilang presensya ay hindi nakakapawi ng kanyang balisa. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ika-4 na batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult na nagngangalang Hong Yuamon. Sa kabila ng karangyan at ginhawang nakapaligid sa kanya, hindi siya mapakali. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alalahanin na nagpapanatili sa kanyang gising. Ang katotohanang buhay pa si Soraya, ang 3 batang Panginoon, ay hindi niya matanggap.
Habang hawak ang sigarilyo sa kanyang bibig, unti-unting sumisingaw ang usok at dumadaan sa kanyang ilong, iniisip ni Hong Yuamon ang bawat salita ng kanilang master, ang Demon Lord, sa kanilang naging pag-uusap kanina. Muli siyang bumalik sa mga alaala ng kanilang pag-uusap. Kung hindi makakamit ng sino man ang peak mastery ng demonic arts, ni hindi tatagal ang taong yun ng 3 buwan sa solitary bamboo grove. Ganitong uri ng lugar ang kagubatang iyon, sinabi ng Demon Lord sa kanya, ang malamig na boses nito ay naglalaman ng panghahamon sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi lubos na nauunawaan ni Hong Yuamon kung ano ang gustong ipahiwatig ng kanyang master at kung bakit ito sinasabi sa kanya. Naalala mo ba, patuloy ng Demon Lord, sinabi mo sa akin na gusto mong hamanin ang pinakabatang disipulo. Sumang-ayon naman si Hong Yuamon sa Demon Lord kahit mababakas ang pag-aalangan dito. Ang harmony ng pinakabatang disipulo ay paraan niya para maipakita ang kanyang lakas at karapatan bilang ika-4 na batang Panginoon dahil nais niyang maging tagapagmana. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, parang mas lalo siyang napapalapit sa isang mas matinding pagsubok. Habang bumabalik ang kanyang isip sa kasalukuyan, hindi maiwasan ni Hong Yuamon na isipin ang katauhan ng Demon Lord. Isa siyang heavenly demon, isang nilalang na tila higit pa sa abot ng pag-unawa ng mga mortal. Siya isang existence na nagmumula sa kalangitan na lampas pa sa alapaap, isang pagkatao na walang pakialam kung mag-away man o magpatayan ang kanyang mga disipulo. Sa kanyang pananaw, ang mga sigalot sa pagitan ng kanyang mga disipulo ay tila bahagi ng kanilang pag-usbong, isang pagsubok na kailangan nilang lampasan upang maging karapat-dapat na tagapagmana ng Heavenly Demon Divine Cult. Iniisip ni Hong Yuamon, anong klase kayang mundo ang tinitignan ng aking master? Kung makikita lamang niya ang mundo sa parehong paraan na nakikita ito ng Demon Lord, marahil ay mauunawaan niya ang mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang bawat pagkilos. Ngunit ang mga iniisip ng kanyang master ay tila mga bituin sa malayong kalangitan, hindi kayang abutin ng mga mortal na tulad niya. Hindi niya maiwasang maalala ang nabanggit ng Demon Lord kanina, ang kamangha-manghang progreso ng 3 batang Panginoon. Ipinahayag ng Demon Lord ang kanyang pagkilala sa mga nagawa ni Sorayang, at iyon ay nagdala ng matinding galit at inis kay Hong Yuamon. Paano naging mas matagumpay si Sorayang? Muntik na itong mamatay sa chi blockage, at kahit ang gamot na ipinadala niya rito ay tila walang epekto. Nang bumalik ito, halos mamatay na ito. Ngunit ngayon, sapat na ang lakas nito para manatili sa solitary bamboo grove sa loob ng maraming buwan, na isang napakadelikadong lugar. Hindi maipaliwanag ni Hong Yuamon kung bakit siya nagagalit ng ganoon. Ang simpleng balita ng progreso ni Sorayang ay tila bumabagabag sa kanyang isipan, parang isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang damdamin. Habang iniisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang patayin ang 3 batang Panginoon, parang nawala ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Para bang ang kanyang mga plano ay nauwi sa wala. Sa kasalukuyan, bumalik ang eksena sa kanyang pagligo. Napansin niyang wala na siyang nararamdamang kasiyahan o ginhawa habang pinaliliguan. Sumigaw siya sa inis at bigla siyang tumayo mula sa banyo, na para bang may matinding desisyon siyang kailangang gawin. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagpupunyagi, naroon pa rin si Sorayang, buhay at malakas. Kaya ngayon, nagpasya siya na hindi na siya magpapabaya pa. Ang pagbabalik ni Sorayang ay nagdala sa kanya ng isang bagong misyon, gawing malamig na bangkay ang 3 batang Panginoon sa pagbabalik nito. At ayun na nga, dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata, please like and share, maraming salamat.